Hello, mic test. Magandang umaga po, church. At ngayon po ay manatili pong nakabukas po ang ating Bible in 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 31. At dito po natin kukunin po ang ating pag-aaralan. At bago po ang lahat, gusto ko pong pamagatan po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Consider your calling, the danger of human boasting. Consider your calling, the danger of human boasting. At kinuha ko lang po doon sa verse 26 at yung danger po ng human boasting and the latter verses. Bilang introduction po, review lang po natin yung last preaching ni Brother AJ in verse 18 to 25 at yung mensahe po niya dito is corrected the pursuit of worldly wisdom through bringing them back to the power of the gospel. So dito po, ipinapakita sa atin ang salita ng Panginoon about the wisdom of God sa dalawang tao, to those perishing and to those being saved. To those perishing, ang wisdom po sa mundong ito is foolishness to God. And their wisdom does not know the true God. And it pleases God. And they demand things. But to those who save, sa mga naligtas, the message of the cross is the power of God to save sinners. And this is the wisdom of God to save. The foolishness of God is wiser than men because it surpasses the wisdom of men. So God's weakness is stronger than men. So therefore, sabi ni Brother AJ nung last week, preach Christ crucified. And our preaching today po ay connected din po siya sa last two preachings. Kaya kinuha ko po siya sa preaching ni Brother Linwell, sa application, and kay Brother AJ. At bago po natin buksan ang katotohanan ng salita ng Panginoon, ito po ang mensahe. Sa mga nagsusulat, ito po ang mensahe. Paul is reminding the church of Corinth of their calling and glory of God. So believers, boast only in the Lord. Ulitin ko po. Paul is reminding the church of Corinth of their calling and glory of God. So believers, boast only in the Lord. Si Paul po, nire-remind niya ang Church of Corinth sa kanilang calling or sa kanilang panawagan at sa gloria ng Panginoon. Kaya ang command sa atin, ang mensahe sa atin, tayong mga mananampalataya, boast only in the Lord. At isang question lang po ng ating tatanungin at sasagutin po natin ito. The question is, why should we consider our calling? So meron po tayong dalawang outline kung bakit kailangan po natin i-consider po ang ating calling. So bibigay ko na po sa atin. Una, because we are not called by our wisdom, strength, and nobility. In verses 26 to 28. And the second one is the purpose or the beauty of our calling in verses 29 to 31. At isa-isahin po natin yon. Why should we consider our calling? First, because we are not called by our wisdom, strength, and nobility. Verse 26, sabi dito, for you see your calling, brethren, how that many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called. But God has chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty, and base things of the world, and the things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are. So dito po,
si Paul is reminding the Corinthian church sa kanilang calling is not based on man what can do, what they possess, or sa kanilang status sa kanilang buhay. Why? Because in the first place, hindi kaya on our own effort na tawagin ang ating sarili. At kung babalikan natin sila sa kanilang background, yung congregation nila is a mix of culture. Meron po ditong mga Jews, Greeks, or Gentiles at iba pang mga lahi. And there are Jews, we cannot deny it, na ang Jews po ay napakatalino nila pagdating sa Bible. Marami po silang mga commandments na sinusunod. Kaya pagdating sa spiritual aspects, sila talaga commendable. Marahil ang mga iba din sa kanila talagang malalakas, na para bang si Samson. And we cannot deny yung status nila. Ang Corinth is a busy city. Mayaman sila. Maraming magaganda, magagara ang kanilang mga suot at luxurious yung kanilang buhay. And walang doubt na marami sa mga Kristiyano sa Korinto ang nagsisimula ng pagmamataas ang tingin nila sa kanilang sarili dahil sa ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Ngunit, hindi po ito hinahayaan ni Pablo. Kaya sabi niya sa kanyang sulat, hindi sila pinili or hindi kayo pinili ng Diyos dahil magaling kayo, kundi dahil dakila ang Diyos. Kaya sabi ni Paul, remember your calling. At pansinin niyo pa doon sa Bible po ninyo, ano yung pagtawag ni Paul sa kanila? Brothers. Meron pong endearment si Paul dito sa church. Tinatawag niya silang brothers. And evidently na ang sinasabihan niya ay ang mga ligtas. And we can see that Paul is concerned sa church ng Corinth na itinatama niya ang mga kapatiran sa loob ng iglesia sa kanilang problema. Ano yung problema? Kung babalikan natin yung mga verses, it talks about the division of the church. Pero mamaya po yun. At kung babalikan pa natin yung mga previous verses, kasi hinihugot po ni Paul dito yung mga sinabi niya, matapos niya silang pagalitan in verse 18 to 25. Eto na, sabi. Pero balikan po muna natin in verse 18. Sabi dito, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Sabi pa ng Bible, where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? Anong point? The point of Paul sa verses na ito, that our calling ay niligtas tayo ng Panginoon, and this is the power of God to us. Hinuhugot din po ni Paul doon sa kanyang sulat in Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Kanino? To everyone that believeth. To the Jew first and also to the Greek. So, the power of God is the gospel to save sinners. Pero gusto ko po munang linawin dito yung calling. Kasi madami po yung iba sa atin, akala nila yung calling ay pagpapastor. No? Pero yung calling na sinasabi po ni Paul dito is yung ating salvation. You are called to salvation. And yung sinabi pa ni Paul dito, but unto us which are saved, it is the power of God. Kaya ang kapangyarihan ng Panginoon ay ipapakita sa ating mga mananampalataya na hindi dahil sa ating sariling kakayahan, kung bakit tayo tinawag, hindi sinabi ng Panginoon na, ay si ganito matalino, ay si ganito malakas.
ay si ganito, mayaman. Ngayon, tatawagin ko sila sa kaligtasan. Hindi po sinabi ng Panginoon na yun. But Paul, pinapaliwanag niya dito na ang preaching of the cross sa kanila ay isa lamang kamangmangan. At sabi pa ng Bible, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Anong ibig sabihin? Literally, ipapahiya ng Panginoon ang mga taong ito sa nagtitiwala sa kanilang kakayahan para sila ay tawagin ng Panginoon. No, it's not you, sabi ng Panginoon. It's me. God's grace does not begin with our qualification. Hindi dahil ano yung kaya nating gawin, kundi ano ang kayang gawin ng Diyos sa atin. Pero the question is, why is important na malaman po natin ang panawagin natin ay hindi sa ating sariling kakayahan? Malinaw po na sinabi po ng verse 29 that no flesh should glory in presence. Para sa ganon, wala tayong may pagmalaki sa harapan ng Diyos. Kung hindi tayo tinawag ng Panginoon dahil sa ating talino, lakas, or status ng ating buhay, paano tayo tinawag ng Diyos? Verse 27. But God hath chosen. Meron pong pinili ang Diyos. Sino? The foolish things of the world. Para saan? Bakit pinili ng Diyos ang mga foolishness of this world? To confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things of the world. To confound the things which are mighty. God chose the foolish, God chose the weak and lowly. This is a direct contrast po in verse 26. Kasi in verse 26, sinasabi dito sa Bible, hindi pinili ng Diyos ang mga matatalino, ang mga malalakas o mayayaman. Pero, pinili ng Diyos yung mga mangmang, mga mahihina, at mga mabababa. To the purpose to confound the wise, strong, and noble. Ipapahiya ng Panginoon ang mga matatalino, malalakas, at mga nagmamataas. In the Bible, so ang wisdom ng sanlibutan ito is the foolishness of the Lord. Ito ang nagpapaliwanag sa part na ito na kinalulugdan ng Diyos na binanggit doon sa verse 21. For after that, in the wisdom of God, world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Ano yung sinasabi dito? Gustong-gusto ng Diyos na ituwid at ibagsak ang mga matataas na pagtingin sa sariling karunungan. At madalas po niya itong ginagawa sa pamamagitan ng pagpili at paggamit sa mga bagay na itinuturing ng sanlibutan na mangmang o walang halaga. Kaya kung nire-rebuke po tayo ng salita ng Panginoon, mag-repent na po tayo. Kaya tignan niyo po, sino yung mga pinili ni Jesus Christ ng mga disciples? Karamihan sa kanila, fishermen, tax collector, and may mga political radical din. Kaya tatanungin natin, bakit hindi pinili ni Jesus Christ yung mga Pariseo and tatalino nila sa Bible, mga Sadduceo, or even yung mga giants para malakas sila, para may magprotekta kay Jesus Christ? Di ba? Pero sa part po na ito, huwag po nating maliin. Hindi sinasabi ng Diyos na mas mabuti ang maging mangmang o walang pinag-aralan para iligtas ka. Hindi po ganun ang punto dito. Ang kanyang ipinapakita lamang po dito ay hindi po kayang dalhin ng karunungan at edukasyon ng sanlibutan na ito
ang isang tao sa kaligtasan kay Jesucristo. Gusto ko pong i-quote po sa atin ang sinabi po ni John Calvin. Sa pagpapahiya ng Diyos, tinagalog ko na lamang po, sabi ni Calvin, sa pagpapahiya ng Diyos sa mga itinuturing na malakas, marunong at dakila, hindi naman niya itinataas ang mga mahihina Walang pinag-aralan o hamak. Sa halip, ibinababa niya ang lahat sa iisang antas. Upang sa ganon, ang lahat ay umasa lamang sa biyaya ng Diyos at hindi sa kanilang sarili. That God's purpose was not to create a new elite team made up of the weak, but rather, binabalik niya po ang lahat ng tao na ang basehan natin for pride so that Christ alone receives the glory. Kaya sinabi po dito ni Calvin na ibinabalik niya lang tayo sa basehan ng lahat ng tao na tayo po ay makasalanan at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili or tawagin ang ating sarili so that Christ alone receives the glory. Pero gusto ko pong iklaro po dito. Hindi po sinasabi po ng Biblia na pag tayo po ay matalino, malakas, mayaman, ay hindi na tayo tatawagin ng Panginoon sa kaligtasan. Maraming Christian matatalino, yes. Maraming Christian malalakas, at marami din pong mayayaman. Pero, tinatawag pa rin po sila ng Panginoon. The only point here, if mas nagtitiwala tayo sa lahat ng mga ito, then that is not a calling. That is a boasting. Paano magkaroon ng wisdom ang tao sa Biblia? In Proverbs 9:10, sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Paano magkaroon ng wisdom? Magkaroon ka ng takot sa Panginoon. The strength of the people is nothing. Kung babalikan natin si Samson sa kanyang sa mga preachings natin, anong nangyari kay Samson? Bumagsak siya sa kasalanan. Nanghina siya. At evidently, tsaka lang lumapit si Samson nung nahihirapan na siya. Dahil mahirap ang isang tao na lumapit sa Diyos kung sila ay nagtitiwala sa kanilang lakas. And we are nothing sa harap ng Diyos. Ano man ang status natin sa buhay, sa harapan ng Diyos, we are nothing. Yung preaching ni Brother Tepen ng Wednesday, patungkol sa mga kayamanan, hindi po ang ating kayamanan ang makakapagdala sa atin sa langit. But sabi ng Bible, mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa yung mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Challenge. Ito na, yung kinuha ko po doon sa problem po nila in last preaching. Nakita natin our calling is salvation. And our calling should produce unity inside the church. Bakit? Kasi iisa lamang po ang mensahe na tumawag sa atin. Ano po ito? The gospel. Kaya kung titignan po natin kung bakit nagkakawatak-watak ang tao sa loob ng iglesia dahil sinabi doon sa previous verses, doon ako kay Paul, doon ako kay Cephas, doon ako kay Pedro, ako kay Kristo lang ako. Marami din nagsasabi, uy, mas matalino si ganito, mas malakas si ganito, mas mayaman si ganito, doon ako. Sila lang yung kakausapin ko. Yung mga simpleng bagay po na ito ay malaking impact sa loob ng iglesia. And it caused division inside the church. Pero sabi ni Paul, remember your calling, brethren.
Our calling is salvation, and it should produce on how we see the power and wisdom of Christ in uniting His church through the gospel. Hindi po dapat tayo namimili kung sino yung ating pakikisamahan. Dahil ang Diyos, pinili niya tayo upang magkaisa. Pinili niya tayo upang magkaisa, hindi para tayo ay magwatak-watak. Ang design po ng katawan ni Kristo ay para magkaisa. Nakakita na po ba tayo ng katawan na hiwa-hiwalay? Si ilong nasa paa, si tenga nandun, hiwalay yung ating kamay. Wala akong maisip na example dito, pero ito po. Hindi ko alam kung napanood nyo na po yung One Piece. At meron pong isang karakter doon, si Buggy. Ang katawan po nun naghiwa-hiwalay. Yung paa niya nandun sa ibang island, yung ulo niya nandun sa ibang island. Pero, buhay pa din. Sa church po, hindi po dapat ganun ang disenyo. But the church design is to be united in Christ because of our calling. Secondly, bakit kailangan po natin i-consider ang ating calling? Because meron pong purpose. Or meron pong ganda ng ating pagkatawag. In verse 29 to 31. Sabi niya dito, so that no human being might boast in the presence of God, but of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. That, according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Dito po, ibinibigay po ni Paul yung purpose ng Panginoon kung bakit tayo pinili. Para sa ganon, walang magmalaki sa harapan ng Panginoon. Ay, deserve ko ito. Nauunawaan na kita ngayon. O kaya naman, ginawa mo na ang eksaktong inaasahan kong dapat mong gawin. Lord, yun bang, deserve ko to. Deserve ko yung calling na ito. And we are so prone in this dilemma nang hindi po natin ito napapansin sa ating mga sarili. Even we are in Christ. Ang daming areas po sa ating buhay na tayo po ay nagyayabang on our efforts na hindi po natin nakikita because of our nature. Meron po dyan yung mga achievements, our treasure, even our ministry, our jobs, our salaries or income, and so forth. But salvation has no room for pride. Try po natin isipin yung buong konsepto ng kaligtasan. Sino ang nagplano? Ang Diyos. Sino nag-accomplish? Christ. Who applies it? Ikaw ba? Hindi. The Holy Spirit. Anong ambag natin? Kasalanan. And everything else is grace. Same thing to us. Everything we have is grace. Ano pang may pagmamalaki natin sa harapan ng Diyos kung lahat ng meron tayo ay biyaya. May nakamtan ka sa buhay, anumang meron ka, mayaman ka, magaling ka sa ministry, mataas yung position mo sa work, malaki yung sahod mo, everything is grace. At dito po sa verse 30,
Si Paul po ay dinidescribe niya yung 4 na blessing. Sabi dito, but of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us, una, wisdom. Pangalawa, righteousness, sanctification, and redemption. Isa-isahin din po natin yung blessing po na yun. Ano yung pong ibig sabihin that Christ is our wisdom? Ganap po na ipinapakita ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang turo at ng kanyang buhay ang karunungan ng Diyos. Ang karunungang ito ay madalas na taliwas sa inaasahan at pamantayan ng isang tao. Si Jesus po ang perpektong larawan ng karunungan ng Diyos. Isang karunungang na kadalasang salungat sa iniisip ng tao. Ngunit siyang tunay na daang tungo sa buhay at kalwalhatian. Kaya ang tunay na karunungan ay hindi tungkol sa pagiging matalino or sa pagdami ng kaalaman. Yes, maganda na marami kang kaalam sa Biblia. Pero nagagamit mo ba ito ng tama? Ang karunungan ng Diyos ay natatanggap lang natin sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin kay Jesus at ng pagkilala sa Kanya. In short, ang tunay na karunungan ay hindi basta nalalaman. Ito ay matatagpuan kay Jesucristo lamang. Christ is our righteousness. Anong ibig sabihin po nito? Nangangahulugan na ito po ay tayo ay legal na idineklara, hindi lamang walang sala, kundi matuwid sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, ang matuwid na buhay at ganap na pagsunod ni Jesus ay ibinilang na sa atin. Or ito po, pumapasok po dito yung doctrine of imputation. Wala tayong kayang gawin. Lahat ng kaya natin gawin ay kasalanan. But, si Jesus Christ, ito po yung ganda. Lahat ng katuwiran na ginawa ni Jesucristo dito sa lupa, the time na ikaw ay nanampalataya sa Kanya, yung katuwiran ng Diyos, yung katuwiran ni Kristo ay ipinasa din sa atin. Kaya tayo po ay ganap na matuwid. Hindi tayo yung gumawa para tayo ay tawaging banal, kundi si Kristo ang gumawa. Hindi tayo nagiging matuwid sa pamamagitan ng pagtutuon sa ating sarili o sa ating mga gawa, sapagkat si Kristo mismo ang naging ating katuwiran. Pangatlo, Christ is our sanctification. Anong ibig sabihin po nito? Ito po ay tumutukoy sa ating pamumuhay at pag-uugali. Kung paano ang mga mananampalataya ay ibinukod mula sa sanlibutan upang mamuhay para sa Diyos. Hindi tayo lumalago sa pagpapabanal sa pamamagitan ng pagtutuon din natin sa ating sarili, kundi sa pagtutuon natin kay Jesus. Sapagkat si Kristo mismo ang naging ating kabanalan. And not only that, gusto ko lang din po idagdag dito sa sanctification. Ang Diyos din po ay dinadala din po tayo sa pagsubok. What is the purpose? For us to be holy. Para sa ganun, makita kung paano tayo mag-respond kung tayo ay dumadaan sa ating paghihirap. And lastly, Christ is our redemption. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Ang Panginoong Jesus ang siyang tumubos sa ating mga kasalanan. Doon sa cross, sinabi niya, meron siyang sinabi, it is finished. Ang kabayaran ng ating kasalanan ay binayaran na ng ating Panginoong Jesus doon sa cross.
sa pamamagitan ng kanyang dugo. I-expound pa po natin ito mamaya. Kung gusto mo pa ng blessing, aralin mo ang Ephesians 1. Doon mo mababasa yung work ng Trinity to salvation. Blessing is not always material. Blessing is also in the spiritual side. Bakit? Verse 31. That according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. Ayon sa nususulat, para sa ganon, ang tao ay walang may pagmalaki sa Diyos. Saan kinuha po ni Paul dito yung quotation niya na ito? Jeremiah 9:23 to 24. Basahin ko lamang po sa inyo. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, dito, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Anong point ni Jeremiah dito? Sinasabi ni Jeremiah na wala sa mga bagay na ito ang tamang batayan ng ating pagmamalaki. Yung ating talino, yung ating lakas, ang ating yaman. Sa halip, ang tunay na may pagmamalaki lang ng tao ay ang pagkakilala natin sa Panginoon. At iniuugnay din po dito ni Paul kay Jesus Christ. Dahil ang ating buong kaligtasan ay nasa Kanya in verse 30. Ang tanging dapat lamang na may pagmalaki natin ay walang iba kundi ang Panginoon lamang. God chose the weak, the foolish, and the lowly. Ngayon, paano po natin ito i-connect sa Ebanghelyo? Sa mga talatang ito, sa latter part or last part, ay itinuturo tayo kay Jesucristo. Ang pinakadakilang pagpapakita ng karunungan ng Diyos ay walang iba kundi ang cross. Isang mensaheng itinuturing ng sanlibutan na kahangalan. In verse 18, pero doon, pinasan ng walang kasalanang anak ng Diyos ang hatol ng nararapat sa mga makasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, siya ang naging ating katuwiran, kabanalan at katubusan. Hindi natin pinaghihirapan o hindi tayo karapat-dapat hindi natin pinaghirapan o karapat-dapat ang ating lugar kay Kristo. Sa kanyang biyaya, tinawag tayo ng Diyos. Pinag-isa tayo ng kanyang anak at ibinigay ang lahat ng kailangan natin para sa kaligtasan. Kaya ang buhay Kristiyano ay hindi tungkol sa pagtataas ng ating sarili, kundi sa pagtataas kay Kristo lamang. Last, on my application. Meron lamang po akong dalawang application dito na isinulat. Una, maintain the unity inside the church. Ay sabi ko kanina, our calling should produce unity inside the church. Hindi po na sinabi natin na tayo ay ligtas na.
sa ating mga kasalanan, and yet, we hate our brothers and sisters. Gaya ng Sunday School kanina ni Brother Linwell. Kaya in maintaining the unity inside the church, dito po na ipapakita ang wisdom ng Panginoon. Bakit? Dahil pinag-isa niya ang magkakasulungat na ugali, magkakasulungat na lahi, magkakaibang background, lengguwahe, at ano paman. And last thing, kinuha ko na lamang po dito sa ating verses. Only boast in the Lord. Do not boast on your achievements, status, or anything. Remember, lahat ng meron tayo ngayon is not about kung tayo ay matalino, malakas, or mayaman by birth, kundi sa biyaya lang ng Panginoon. So only boast in the Lord. Tayo po ay manalangin.